At syempre, maraming balita po mula sa Kongreso. Hingin po namin Attorney Migs, itong mainit na usapin Nako. tungkol sa, hindi love life mo, ang SMNI at kaso po laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano ang panig ng Kamara dito? Kahapon po, nagkaroon ng committee hearing sa legislative franchise and cite in contempt si Pastor Quiboloy dahil nga po hindi siya nagpakita. So dahil hindi siya nagpakita, syempre it's against the rules dahil po parang hindi niya nirerespeto ang aming rules. 3 beses na po namin inimbita at hindi nagpakita. At may dinala pong, may abogadong nagpakita po in behalf of him na mabait naman po si chairman na sinabi, sige, pakinggan natin, di ba? Pero iba pa rin ang pag-cite ng contempt. Pero kahapon din po ay ipinasa sa committee level ang bill on the revocation ng franchise ng Suarez Sul or mas alam natin na ang SMNI. So yun po yung mainit. Pagkatapos po ng committee level, pupunta na po yan sa plenaryo, sa mga debate. Pag pumasa ng 3rd reading, then it will go to the Senate. So, attorney, as long as he does not show up, what will happen pag ganyan na lawyer lang ang nag-show up? Siyempre, di ba, pag yung abogado yung nagpakita, ginagawa naman yun sa mga korte. But again, this is his chance kasi, di ba, to be able to speak on his personal knowledge. Ano ba talaga itong mga sinasabi ng mga allegations, accusations against him? And he's the best person to be able to answer these things. So, eto po, sa committee level, at least napasa itong bill sa revocation ng Suarez Sul. So, Okay, so moving on na tayo na lang dito sa kaso ng SMNI. Yes. Alright. Ito naman mas magandang balita, nag-groundbreaking na para sa construction ng Philippine Cancer Center. So, Congresswoman, ano naman ang aasahan dito? Magandang balita po ito dahil parami ng parami ang ating mga kababayan na nagkakasakit ng cancer at alam naman natin kung gaano kamahal ito. Whether mahirap ka or mayaman, malaki ang ilalabas mong pera basta cancer ang pinag-uusapan. kanina pinag-uusapan natin to na this is a good development para sa ating bansa at good partnership siya with PhilHealth sa Kongreso and our executive department and our administration natin. Dahil po, ngayon meron tayong cancer center. Meron tayong from a 20-story building ang facilities nito sa 5,000 square meters na lot. Malapit dito sa Philippine Lung Center, Philippine Heart Center. So magkakatabi po yung mga specialty centers natin. At ngayon nakakatuwa na meron tayong cancer center. Dahil hindi nyo na kailangan pumunta sa ibang bansa para magkaroon ng ganitong klaseng facilities and hopefully itong prevention na to at maagapan pag meron tayong mga nakikitang may sakit at mapuntahan to once this is built. And we are excited to see, diba, ano po mangyayari dito. Yes, I heard it's going to be state-of-the-art. It's Yes. going to be one of the best cancer facilities. At ang gagaling rin ng ating mga doktor. So, Yes. kailangan rin talaga nila ng facility na ganito para magawa nila yung dapat nilang gawin sa mga kababayan po nating may sakit na cancer. Mga kailan kaya ito matatapos, Congresswoman? May balita ba? I'm not sure yet, pero na groundbreaking, I'm not sure kung kailan. Hopefully, as soon as possible, mas mabilis naman po ang pagtatanim, ay paggagawa ng mga projects ngayon and hopefully, mabilis to. And para diba, magamit na natin. Magamit na natin And agad. nakakatuwa dito kasi yung partnership with PhilHealth, diba? Magkakaroon din sila ng package dito to help yung mga pupunta doon, lalo na pag hindi nila na-afford. Siyempre, ang mahal, diba? Ng mga treatments pagdating sa cancer patients. But at least this one, nagbabayad naman po tayo ng PhilHealth. So at least yung binabayad natin, meron returns Right. pag nagkaroon tayo ng sakit, especially sa itong fight against cancer. Ang ganda ng building, Attorney Migs, and also mukhang hotel, Yes, Oo. 20-story siya. So, and tama-tama lang na modernize dapat because dapat modern ang facilities ng isang cancer center para laging kung ano yung bago, ano yung dapat, 'di ba, yung ma-actionan talaga, matingnan sa mga problema
pagdating sa cancer, talagang state of the art and modern technology po. Malay natin, hindi lang tayo na yung pupunta sa ibang bansa, baka yung mga taga-ibang bansa, Yes. sila na rin yung magpapagamot dito dahil mas affordable. Yes. Ngayon naman, maganda rin pang balita, connected pa rin sa cancer, no? Attorney Congresswoman Mig, sinutulak ni House Speaker Martin Romualdez ang free mammogram at ultrasound sa mga babae. Kailan ba ito magsisimula at ano ang requirement? Tamang-tama ito para sa Women's Month? Yes, di ba? Nakasuot Kaya pa ako ng naka-purple purple. ka ngayon? But ito, magandang partnership ulit with PhilHealth. Parang napaka-aggressive ngayon ng PhilHealth na nakikita natin na binabalik sa taong bayan itong para sa health. Priority kasi din talaga ng ating gobyerno ngayon ang health. And itong annual free mammogram para sa mga babae, talagang to prevent, di ba? It's connected with cancer and sa statistics na linabas ata na 2023, about 87,000 ang may cancer cases sa Pilipinas. 27,000 of that are sa breast cancer. So about 31%, ang laki. And to have this free mammogram, minsan hindi natin alam di ba, na ganon. We have the regular checkups sa mga medical missions, meron kaming binibigay na ganon para, di ba, prevention. At least this one, sa may annual and free, starting July, may PhilHealth coverage. Women can avail of this and really look into these prevention measures to check. Libre naman po para ma-check natin na healthy at safe tayo. I'm personally looking forward for this. Minsan nakakaligtaan natin mga kababae. Baka ngayong Women's Month is a reminder for us to also Yes. take care of ourselves, health-wise as well. Sabi nga ng mga eksperto, itong breast cancer, hindi na kailangan ng may history ka ng breast cancer. In fact, according to the experts, mas maraming kaso ng breast cancer ang walang history na or walang genetic predisposition. So kahit sino po ay pwedeng magka-cancer. So this is a concern of all of us women. So magandang balita yan. Maraming salamat. Sana nga matuloy na yan, Attorney Migs.